Shalom mga kaibigan! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, hihimayin natin ang unang kabanata ng Mateo. Ang ulat ng ebanghelyong ito ay isinulat partikular para sa mga Hudyo. Naglalatag ito ng mahalagang pundasyon upang ipakita ang katuparan ng propesiya tungkol sa Mesiyas. Ang ulat na ito ay nagsisimula na parang isang legal na dokumento. Tingnan ang unang talata. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Yeshua na Mesiyas, na anak ni David, na anak ni Abraham. Karaniwan nating inaasahan na si Abraham ang mauuna dahil mas nauna siya kay David. Ngunit binaligtad ni Mateo ang pagkakasunod-sunod upang bigyang diin na si Yeshua ay higit sa lahat ang Mesiyas. Bilang Mesiyas, siya ang katuparan ng tipan kay David at ng tipan kay Abraham. Mapapansin natin na si Yeshua ay nagmula sa linya ni Jacob at hindi kay Esau. Pinili ng Diyos si Jacob at ipinangako na mula sa kanyang mga supling ay lalabas ang mga hari. Ang bahaging ito ay nagpapakita na si Yeshua ay mula sa tribo ng Juda, na tumutupad sa propesya ni Jacob sa Genesis 49, kung saan sinabi niyang ang tribo ng Juda ang maglalabas ng mga pinuno hanggang sa maitatag ang huling kaharian. Kapansin-pansin na kasama sa listahan ang 4 na babaeng hentil, hindi Judyo. Tamar, isang babaeng Kananeo na itinuring na mas matuwid kaysa kay Juda sa kanilang kwento. Rahab, ang may-ari ng bahay tuluyan sa Jericho na nampalataya sa Diyos at naligtas mula sa pagkawasak. Ruth, ang babaeng Moabita na tinubos at napabilang sa pamilya at naging lola sa tuhod ni Haring David. Bathsheba, tinukoy bilang asawa ni Urias, isang paalala na anuman ang iyong mga kasalanan, maaari ka pa rin gamitin ng Diyos sa makapangyarihang paraan kung may pagsisisi. Nakita natin kung paano gumagamit ang Diyos ng mga hindi inaasahang tao at masalimuot na kasaysayan upang tuparin ang kanyang plano. Ang tanong ko sa inyo ngayong araw, sa pagkaalam na ang mismong angka ni Yeshua ay kinabibilangan ng mga taong may masalimuot na nakaraan at mga dayuhan, paano nito binabago ang inyong pananaw sa kung paano kayo maaaring gamitin ng Diyos sa inyong buhay? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais ko itong mabasa. Pagkatapos ni Solomon, nakita natin ang paghina ng bansa hanggang sa pagpapatapon sa Babylonia. Kumamit si Mateo ng teknik na telescoping kung saan may nilaktawan siyang ilang pangalan upang maging 3 pangkat ng 14 na salinlahi. Bakit 14? Dahil ang numerical na halaga ng pangalang David ay 14. Ipinapakita nito na noon pa man ay plano na ng Diyos na dalhin si Yeshua mula sa linya ni David upang irestore ang kanyang bayan. Si Miriam ay natagpuang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Ruach HaKodesh, Espiritu Santo, habang nakatuon kay Joseph. Si Joseph ay isang matuwid na tao at binalak niyang makipaghiwalay ng lihim upang hindi siya mapahiya. Ngunit isang anghel ang nagpakita sa kanya sa panaginip. Tinawag siyang Joseph, anak ni David, at ipinaliwanag na ang batang nasa sinapupunan ni Miriam ay mula sa Espiritu Santo. Inutusan siya ng anghel na pangalanan itong Yeshua, na ang ibig sabihin ay iniligtas ni Adonai, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang propesiya ni Isaias. Maglilihi ang isang birhen at tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang pagsilang sa isang birhen ay mahalaga dahil itinatatag nito na si Yeshua ang panganay na anak at ang panganay ay tumatanggap ng dobleng bahagi ng mana ng Ama. Sa pamamagitan ng angkang ito at ng kanyang pagsilang, nakikita natin na si Yeshua ay legal na tagapagmana ni David at anak din ng Diyos. Hanggang sa muli, patuloy nating pag-aralan ang salita. Shalom!